Panginoong Hesukristo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Morning. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. O mas kilala natin sa tawag na Kwaresma. Ang pagninilay po natin, hayaan nyo po na pasimulan ko po ito sa isang kanta. At alam ko pong alam na alam nyo po ang kanta na ito. Sabayan nyo po ako, no? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng o tukso, layuan mo ako. Napakagandang kanta. Pero ang tanong, yung huling salita, yung mga huling salita, ito ba'y totoo? Lalayuan ba tayo ng tukso? Hindi. Kahit kailan, hindi tayo lalayuan ng tukso. Bakit? Dahil ang diablo, ang demonyo, si Satanas, palaging naroroon para tayo ay tuksohin. Pero bago tayo dumako dito, alamin muna natin ano bang pinagkaiba ng tukso at kasalanan? Temptation and sin. Ang tukso o ang temptation ay hindi pa kasalanan. Ito yung parang patibong na iniaalok sa'yo ng demonyo para ikaw ay magkasala. Ha? So, mga minamahal ko mga kapatid, no, hindi pa kasalanan ng tukso. Pero pag ikaw ay nahulog sa patibong, doon tayo nagkakasala. No? Kaya dapat paglabanan ng tukso. Tandaan, hindi tayo lalayuan ng tukso. Tayo ang lalayo sa tukso. Kasi ang gusto ng demonyo, magkasala ka. Hindi siya titigil hanggat hindi ka nagkakasala. Hindi siya titigil hanggat hindi ka mapunta sa impyerno. Kasi gusto ng demonyo, makasama ka niya. Na? Mapunta ka ng impyerno. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, tayo ang lalayo sa tukso. Pero ang tanong, madali bang lumayo sa tukso? Madali bang paglabanan ang tukso? Hindi. Mahirap. Mahirap paglabanan ng tukso. Kaya nga marami ang nakakasala. Una, ang tukso, palagi niyong tatandaan, alam ng demonyo kung saan ka mahina. Alam ng demonyo kung saan ka marupok. At doon ka niya tutuksohin. Alam ng demonyo kapag ikaw ay mayroong makating dila, na kapag dumaan yung kaaway mo, sasabihin sa'yo ng demonyo, uy, yung kaaway mo, siraan mo yan, chismisan mo yan. No? Palaging sasabihin sa iyo ng demonyo. O kaya naman, alam ng demonyo kung meron kang makating kamay. Sasabihin sa iyo ng demonyo, sige na, pabori. No? Pangarap mo yung iPhone na yan eh. Wala namang nakakakita. Kunin mo na. Ganun manukso ang demonyo. Alam kung ano ang kahinaan natin. Alam niya kung saan tayo tutuksohin. Nasa sayo kung magpapatahulog ka sa kaniyang patibong. Pangalawa, kapag nanukso ang demonyo, ito'y palaging maganda. Kaya nga 'di ba, kung may kasintahan ka o kaya may asawa ka, no? Itutulak ka niya sa iba. Pag nag-away kayo, pag meron kayong hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan,
itutulak ka niyan sa iba. At kahit hindi naman kagwapuhan o kagandahan, pagmumukain niya ito sa mga mata mo na maganda't gwapo, nakaakit-akit, para ikaw ay mahulog sa kanyang tukso at magkasala sa iyong asawa o sa iyong kasintahan. No? So talagang ganyan ang tukso ng demonyo eh. Siyempre, pagmumukain niya itong maganda. Kaya nga ang image ni Lucifer, ay siya yung pinaka, no? Mayroong itsura. Mukhang anghel na anghel. Mukha pang anghel sa mga anghel. Yun yung larawan ni Lucifer eh. Kasi nga, no, very no? Madideceive ka. At ganun tayo, mag-ingat tayo, pagmumukain niyang maganda't gwapo, kaakit-akit sa paningin mo ang isang bagay o ang isang tao. Pangatlo, mga minamahal ko mga kapatid, pag nanukso ang demonyo, titiyakin niya na ikaw ay maliligayahan at masasarapan. Parental guidance, no? Lalo tigit kung may kasama po kayong mga bata. Siyempre, hindi naman manunukso ang demonyo na hindi ka masasarapan. Paano mo uulit-ulitin? Paano mo babalik-balikan? Kaya kahit mali, kahit alam mong masama, pero dahil nga masarap, ay uulit-ulitin mo. Kaya pagmumukain niya itong katakam-takam, pagmumukain niya itong masarap. Halimbawa, alam mong Biyernes, siyempre, pag Biyernes, sa panahon ng Kwaresma, bawal tayong kumain ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Di ang kinakain mo, isdat, gulay. Tapos meron kang katabi, sarap na sarap. Tumutunog-tunog pa yung balat ng lechon. Kaya ikaw, no, parang takam na takam ka, naglalaway ka. Ganun ang tukso ng demonyo. Papanabakin ka, pagmumukaing masarap ang isang bagay, kahit alam mo ito'y mali. At sa huli, mga minamahal ko mga kapatid, pag nanuksong demonyo, palagi niya itong pagmumukaing madali. Pagmumukaing madali. Kasi ayaw ng demonyo na mahirapan ka. Ayaw ng demonyo na masaktan ka. Kaya kahit na mali, kahit na masama, basta madali, pagmumukain niya itong madali sa'yo. Halimbawa, meron kang ginawang kalokohan at naghihintay sa'yo yung asawa mo o naghihintay sa'yo yung kasintahan mo, ano bang mas madali? Ang sabihin ng totoo na mag-aaway kayo o ang gumawa ng story at magsinungaling ka? Kaya madali ang magsinungaling. Madaling magpalusot. Pero alam mong ito'y masama. Alam mong ito'y mali. Pero dahil madali, para hindi kayo magkaaway, para hindi sumakit ang ulo mo, ang sasabihin sa iyo ng demonyo, magsinungaling ka na lang. Para hindi na kayo mag-away. Para mabilis ang pag-uusap. Ganoon, manukso ang demonyo. Mahirap. Pero mga kapatid, oo mahirap. Pero imposible bang mapagtagumpayan ang tukso ng demonyo? Hindi. Posible. Bagamat mahirap, posibleng mapagtagumpayan ang tukso ng demonyo. Una, paano? Magsakripisyo. Ang panahon ng Kwaresma ay paalala sa atin na dapat tayong magsakripisyo. Na wag mo lang isipin yung sarili mo. Na magsakripisyo ka para sa iba. Oo, hindi madali. Oo, mahirap. Oo, masasaktan ka. Pero ito yung kailangan para ma-realize natin na may mga bagay na mayroon tayong kailangang bitawan na mali at masama sa ating buhay. Halimbawa, kahit ako bilang pare, ang daming tukso sa akin ng demonyo. Kasi ako na nga yung nagtutuwid sa inyo at nagtatama . The more, kung kayo
no, tinutokso, the more kami na mga pari, no, na naglalapit sa inyo sa Diyos. Mas matindi yung tukso sa amin. At ano yung tukso sa akin kahapon lang? Nung kami nasa pilgrimage, meron pong aksidenteng nangyari. At ang sabi sa akin ng demonyo, iwan mo na lang yan. Isipin mo yung sarili mo, may misa ka pa bukas. Kasama naman nila yung kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya umuwi ka na. Iwan mo na lang yung mga yan. Diba, Doktora Ina, no? Malakas sa atin, no? Na pabayaan na lang yung mga naging pasyente. Pero syempre, bilang pari, kargo ko tong mga to eh. Kaya kailangang magsakripisyo. Hindi kailangang isipin ang sarili. Oo, may inconvenience. Oo, mahihirapan tayo. Oo, maaantala, gagabihin sa pag-uwi. Pero kailangan magsakripisyo at isipin ang kapakanan ng lahat. Huwag lang ang sarili. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, kung paano nating mapagtatagumpayan ng tukso, ay ang pag-iwas, no? Sa lugar, sa pagkakataon, sa tao, o kung kailan ito nangyayari. Kung alam ng demonyo kung ano ang kahinaan mo, kung alam ng demonyo kung saan ka marupok, o natigit sa lahat, sino ang nakakaalam nito? Ikaw. Ikaw ang unang-unang nakakaalam kung saan ka mahina, kung saan ka marupok. Kaya paglabanan mo. Alam mo na nga na nandun yung kaaway mo, bakit ka pa pupunta dun? Alam mo na may masasabi kang hindi maganda. Alam mong magagalit ka't makapagbubuhat ng kamay, bakit ka pa pupunta dun? Alam mo na nga na siya yung taong tinutokso sa'yo ng demonyo. Kahit na alam mong may asawa ka, bakit gusto mo na palagi siyang kasama at kayong dalawa lang? Alam mo na nga na magkakasala ka pag kayong dalawa lang ng jowa mo. Sa bahay, nawala ang mga magulang ninyo. Ba't pa kayo magkukulong sa kwarto at gagawa ng kung ano paman? Alam mo na nga na magkakasala kayo. Umiwas na. Umiwas sa mga pagkakataon, sa bagay, sa tao, na magdudulot at magtutulak sa iyo para magkasala. At pangatlo, paano natin mapagtatagumpayan ang tukso ng demonyo? Ito ang pinakamakapangyarihan na sandata natin. Panalangin. Ganito, hinarap ng Panginoong Kristo ang tukso ng demonyo sa kanya. Tandaan, kahit ang Panginoon tinukso ng demonyo, nung siya nasa disyerto, 40 araw hindi siya kumain. So, gutom na gutom talaga siya. Kaya ano ang tukso sa kanya ng demonyo? Na gawing tinapay ang bato. Pero anong sinabi niya? Ano ba ginagawa niya sa 40 araw na yon? Nananalangin, nag-aayuno, nagsasakripisyo. Ganon niya napagtagumpayan, no? Ang tukso ng demonyo. At ganon din tayo. Sa mga panahon na galit ka't gusto mong murahin, gusto mong magsalita ng masakit sa kaaway mo, magdasal ka. Sa panahon na tuksong-tukso ka na, no? Na mangalon niya at hindi maging tapat sa asawa mo, magdasal ka. Sa mga panahon na gusto mo nang kunin yung bagay na hindi naman sa'yo, magdasal ka. Sa panahon na tayo'y tinutokso ng demonyo, ang pinakamakapangyarihang sandatang magagawa natin para tantanan tayo ni Satanas ay ang manalangin. Kasi ayaw ng demonyo na tayo ay nagdadasal. Pero beware, kahit naririyan ka, kahit nagsisimba ka, ang sasabihin sa'yo ng demonyo, wag mo nang pakinggan yan si Father. Nakakaantok yan. No? Matulog ka na lang, puyat ka kagabi. Wag mo na lang pakinggan si Father. Hindi naman totoo sinasabi niyan. Ganyan manok sa demonyo, ha? Kaya kahit nasa loob kayo ng simbahan, maaari kayong tuksuhin. Paglabanan.
ang tukso. Kasi tandaan nyo ang sasabihin kong ito, na palagi ko sinasabi sa mga ikinakasal ko, wag ipagpapalit sa panandaliang kasiyahan, pero ang kapalit nito'y panghabang buhay na pagsisisi. Oo, masarap. Oo, maligaya. Saglit. Pero habang buhay mo itong pagsisisihan. Tandaan, ang isang kasalanan ay makapagpapapunta sa iyo sa impyerno. Pero kung tayo'y magsusumikap na paglabanan ang lahat ng tukso, mahirapan at masaktan man tayo dahil sa ating pagsasakripisyo, ito naman ang magtutulak sa atin patungo sa langit. Amen.